Siguro una gusto kong magpasalamat sa Panginoon dun sa sharing ni Brother Al. Kasi naalala ko kung gaano ko ka-ungrateful nung araw. Hindi ko na, maraming maraming halimbawa pero isa lang bibigay ko. There was a time na dalawa yung sasakyan dinadrive ko. Wala akong ginawa kundi magreklamo. Inis na ako magmaneho. Minsan babiyahe ka, Manila to Olongapo, balikan, Manila to ganyan, balikan. Para akong taxi driver. So wala akong ginawa kundi magreklamo, reklamo. Hanggang sa nawala lahat ng sasakyan. Sa halip na magpasalamat ako, o isa pang example, dalawa po ang ref ko dati. Punong-puno ng pagkain yan. Ang groceries ko hindi na magkamayaw doon sa lalagyan. Naiinis ako. Hindi ako nagluluto. Hindi po ako mahilig magluto. Nagrereklamo pa ako. Sabi ko, hindi na magkasya itong groceries dito. Kasi nanay ko padala ng padala. Hindi na magkasya yung groceries dito. Nasisira na yung iba. Galit pa ako. Napaka-ingrata ko. Nung naranasan ko po ang mawalan, walang halong exaggeration mga kapatid. Pag merong dalawang lata ng sardinas nung araw, hallelujah, praise the Lord, may tilata ko. Kasi hindi po ako natutong magpasalamat. Ang ginagawa ko po, magreklamo sa buhay. Sa lahat ng biyaya na binibigay sa akin, nagrereklamo ko. Dumating yung time na sabi ko, Lord, kailan mo kami hahanguin sa kahirapan? Sabi ko. Kasi sabi nga ni Saint Paul, I know what it is to be abundant and what is hunger. Naranasan ko po yung abundance, naranasan ko yung hunger. Dumating yung time na, Lord, kailan mo kami hahanguin? Alam ko na po yung halaga ng piso, tsaka ng 25 centavos. Balik nyo na po yung kasaganaang naranasan namin nung araw. Naiintindihan ko na po ang halaga ng pera. Naiintindihan ko na po pag kami nagpadala from Canada ng mga delata. Tuwa ako. Corn beef, ganyan. Spam duck, ganyan. Pero nung araw, puro imported. Ano ba to? Galit pa ako. Hanggang sa I've learned my lesson the hard way. Sabi nga sa Proverbs 20:30, Bishop, correct me if I'm wrong, it takes a very painful experience for us to change our ways. Hindi po ako binatukan ni Lord, ninudgod po ako. Makita ko lahat ng biyaya para matuto ako magpasalamat sa mga taong nagmamahal, sa mga taong nandyan, na nung araw, parang reklamo. Hanggang sa hinango kami ng Panginoon, hindi man yung tulad ng buhay nung araw, at least ngayon yung maayos po. Pero andun yung ano po yung pasasalamat, alam niyo yun, yung sa konting bagay na matanggap, napakalaking bagay. Yung pasasalamat, ganun na lang. Ganun pala, sabi ni Lord, mahal na mahal kita, Jessica. Gusto ko makita mo ang pagmamahal ko sa'yo, makita mo ang pagmamahal ng mga tao sa paligid mo, kung paano nakasurvive kami dun sa pinagdaanan namin. Napakarami niyang taong ginamit para lang huwag kaming tuluyang malugmok. Ganun po kabuti ang Panginoon, ganun po ang tinuro niya sa akin, 10 ng aking pamilya. Napakahirap po ng pinagdaanan namin, pero sabi nung iba, Diyos ko, yun lang, siguro kumpara sa iba, pero sa amin po talagang sobra pong pero alam niyo yun, sa waiting period, kung kailan kami hahanguin, napakaraming tinuro ng Panginoon. Yung pruning na tinatawag, kung paano kami, lalo na ako in particular, kung paano ako kininis ng Panginoon, magaspang pa rin ako. I'm still a work in progress. Patuloy pa rin po akong hinuhulma ng Panginoon dahil marami pa rin po akong katok sa ulo. Kaya ganun na lang po ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil
mahal na mahal niya ako, hindi niya pinabayaan na maging ingrata ako habang buhay at tuluyan akong mapunta sa impyerno kung ako hindi nagbago. Yun lang po, marami pong salamat. Amen. Amen. Amen.